Magandang araw sa inyong lahat, mga participants. Ako si Mr. Sena, Fernando Sena, at isang teacher at isang pintor. Ang next lesson natin ay kung paano mag-drawing ng mukha ng tao. Una, ang mukha ng tao, they have different shape. Merong rectangle, merong square, no? Meron din triangle, meron din oblong, meron din circular shape. Sa dami ng tao sa mundo, walang dalawang tao ang magkamukha. Because of the attitude, kahit nakambal, hindi pwedeng magkamukha. Kasi merong isa, laging masaya, yung isa, laging nakaganon, no? Kaya hindi pwedeng magkamukha. Let us say, palagay natin, ito, katulad to. Pwedeng mukha ng tao, pwedeng maging rectangle. Ayan. Pwedeng magmukhang parang triangle. Ayan, no? Pwede rin diamond shape. Pwede rin maging diamond shape ang mukha ng tao. Bago natin pag-aralan yung pag-drawing ng mukha ng tao, yung buo, tutulong ko muna sa inyo paano ginagawa ang different parts of the face. Umpisa tayo sa mata. Okay, good. Ang mata ng tao ay bilog. Circular shape. Kasi bakit ginawa ng Diyos ang mata ng tao bilog? This is the only shape na perfect. Kasi kung ang mata natin, triangle, square, paano tayo makakating, paano natin mumumove na gano'n? Kaya ginawa niyang bilog, perfect. Ang mata natin ay tatlo ang parte. There are three parts of the eye. Merong white portion, and then meron ding brown portion. May brown portion yung mata natin. There is the white portion of the eye, and then the brown portion, and then the black portion. Ito. Yan mata natin. Itong puti, ayan tinatawag na eyeball. At ito naman, iris. At ito naman, ang pupil. May mga bata, minsan, kung mag-drawing ng mata, ganito. May mga bata naman, mag-drawing ng mata, minsan, ganito. Pag ganyan yung mata natin, madala na sa ospital. Meron ba kayong taong kausap nyo na, "Hoy, kumusta ka?" O gano'n. Wala, di ba? So, to draw the eye, 1/4 of the iris is covered by the upper part of the eye. Ito, this is straight, then this is curved. Then this is curved, and then this is straight. Yan. Hindi ganito na nakikita yung buong iris, hindi rin ganito na pupil lang. So, kung gagawin natin yung mata, this is straight, then this is curved. Ganyan ang mata natin. Then this is curved, and then straight. There. Palagay natin, halimbawa, ito yung balat niya. Lagay natin, ito ang balat. Then, ito naman yung, ano niyan, no? Ito yung eyeball. Ito yung eyeball, oh. Eyeball. Yeah. Then, ito yung iris. Pagka Pilipino, ang iris, isang kulay brown.
Pero pagka Amerikano, foreigner, light blue yan. So, ang gagawin natin yan, ito yung pupil. Hindi siya sa gitna. Kasi ito yung, yan yung iris, oh. Kaya nasa taas itong pupil. Yan. So, kung gagawin natin yung mata, dito, merong konting shade yan. Dito sa taas, merong konting shade. Ito, yan. Kasi nakapatong yung balat na yan eh. And then here. There. Yan ha. Lalagyan ko na rin ng kulay para may idea na rin kayo. Pero mamaya, mag-drawing tayo ng portrait. Lalagay natin yung mga iba-ibang parte na yan. Itong left portion ng mata, kung dito nang gagali ang ilaw, medyo madilim dito. Dito, maliwanag. Pagkatapos, merong reflection ng mata rito. Pag dito galing ilaw, dito yung reflection ng mata. And then, yung pilik mata, hindi nilalagay na isa-isa na gano'n, kundi ilalagyan lang ng konting shade yan. Ha? Understood na yan na pilik mata. Pagka sa painting. Pwede yung ganito kung mayroong magpapagawa sa inyo na ilalagay sa beauty parlor. Isa-isa yung gano'n. Pero ito, understood na yan na pilik mata. There. Pagkatapos, dito meron din konting pilik mata rito. Yan, meron dito ha. Tandaan yan. Pagkatapos, there, of course, nakikita yung konting thickness ng balat ng mata. Yan. And then, dito sa gilid, merong konting laman yan, parang red orange. Dito sa dulo. Pero huwag niyong ikakalat yung red na yan kasi baka magkaroon ng sore eyes. Then here, ito may shade yan. Ito madilim kasi ito eh. Ito, there. Yan. Ito parang albag yan kasi ito yan eh. Yan o. There. Yan ha. Ito light yan. Konting light yan. Light yan. Kasi part ng eyeball yan. And then here, minsan mayroon sabingan lang may konting eye bag, no? Pero there. And then, yung pilik mata, gagawin nyo yung pilik mata, ganito, halimbawa dito yung gitna. Dito yung gitna. Ha? Light lang. Up. Up. As it touches the corner of the eye, the eyebrow, the pencil will move down. Ganon. So, kung gagawin yan, light muna. Huwag nyo kagad didiliman. Ito, wala nang buhok dyan minsan. Kaya light lang yan, light. Pagkatapos, nandito yung dart niyan. Nandito yung dart ng mata. Nandito. Anong eyebrow? I'm sorry, eyebrow. Yan. Dito nyo lang didiliman. Huwag nyo lalakasan yung pilik mata na ganito. Kasi huwag mumukhang parang tinato. There. And then dito, madilim dito ha. Kasi ito malalim yan eh. There. Yung namang ilong, yung ilong natin kasi, yung ilong natin, triangle yan eh. One vertical line, one horizontal line.
Halimbawa, dito. Leche triangle yan. Pagkatapos, tatlong circle. And then, ganito ilong yan. There. Ito parang number 3, oh. There, pag ano, no? Kasi dito may buto. May buto dito. Bawa, ito balat niya. Ha? Ito balat niya, ha? Yan. So, yung buto niyan, ito narrow. Yung buto dyan, oh. Narrow. Wider. Ganyan na lang yan, no? Wider. Pagkatapos ito, dito to. Yan. Ito, ganyan din. There. Pero pag dito ang ilaw, so siyempre, ito magiging madilim. Ito madilim to. Magiging madilim yan. Okay, diliman natin ito, ha. So ito ilong yan, ha. Ito kasi madilim dito, papasok na yung ilong, eh. Kaya madilim yan, no? Yes. So, let's say, ang ilaw nasa left. So ito madilim. And then, itong butas ng ilong, hindi pwedeng black. Light brown lang gagamitin nyo dito sa butas ng ilong. Kasi pag ginawa nyo yung black, matigas, matatalo yung mata. So dapat light brown lang dito, light brown. Yung butas ng ilong, hindi pwedeng dark brown, hindi pwedeng black. No? And then, itong mga gilid ng ilong, alam niyo itong mga gilid ng ilong dito, merong konting red orange yan, eh. Kasi tao, pag nagagalit, namumula yung ilong, eh. Pag nagagalit, namumula yung ilong, eh. Di ba? And then, itong gitna ng ilong, the tip of the nose, itong tip of the nose, ito ang pinakamaliwanag sa mukha ng tao, itong tip of the nose, kasi mas malapit ito sa ilaw. Mas malapit yan sa ilaw. Tapos dito maliwanag yan. There. Dito maliwanag konti. There. Ito meron parang reflected light. Yan. Ito ang the tip of the nose is the lightest part of the face. Yan. Then, ano ba yung bibig naman? Ito, tignan nyo yung butas ng ilong, ha? Kailangan light brown lang. Hindi pwedeng didiliman yung ganun. Na kulay itim o kaya dark brown, matatalo yung mata. Because the most important part of the face is the eye. Kaya dapat light lang yung butas ng ilong. Light brown lang gagamitin nyo. Then, yung bibig naman, yung bibig, one vertical line and then one horizontal line there. And then four triangles. Yan. Pagkatapos 4 circles. Parang gumagawa kayo ng guideline nyo. Pagkatapos yan na, susundan nyo lang yan, no? There. Sundan nyo lang yan, no? Yung lower lip, mas maikli kaysa sa upper lip. Yung upper lip mas mahaba. Yung upper lip mas mahaba kaysa sa lower lip. Lagay natin ito balat niyan. Leche, ito balat niyan, ha. Lagay natin ito balat niyan. Ha? Kaya ito na lang. Bawa ito balat niyan. Una yung gagawin, kasi hindi naman pwedeng kulay brown lang, eh. Yung lips, eh. No? Kulayan nyo muna both lips ng brown. Halimbawa brown. Light brown. Light brown muna. Kulayan nyo muna both lips light brown. Yan ang kulay niyan. Pagkatapos, kalat nyo muna yung light brown. There. Yung dalawang lips, kulayan nyo muna ng light brown. Yan. Pagkatapos, kunin mo yung dark brown.
Yung upper lip, mas madilim kesa sa lower lip. Yan. Dito, mas madilim yan. Mas madilim ang upper lip. The upper lip is darker and longer than the lower lip. Kaya yan, madilim. And then, ito naman yung baba. Ito naman yung baba. Yung lower lip, mas lighter than the upper lip. Kaya kukuha ka lang ng light ito, isang red orange, ito mas maliwanag. May mga highlight din yung bibig natin kasi minsan basa yan. There. Then itong dulo ng upper lip mas madilim. Mas madilim tsaka dito. And then gusto mo bang parang umikintab yung lips niyan. There. Basta mas maliwanag yung upper lip, lower lip kesa sa upper lip. Yan. There. Yung tenga naman, yung tenga, no? Yung tenga, huwag na niyong lalagay lahat yung lines ng tenga. Kasi baka pag nilagay niyo yung lines ng tenga, lahat ng lines ng tenga, baka magmumukhang chicharon baboy. So yan lang ang line niya, no? Tapos babalik yan. Tapos dito may shade yan. Kaya nga, kung lalagyan mo na yan, yung kulay na yan, halimbawa ito yung balat niyan, ito yung balat ng balat niyan, ha? Pag dilalat mo yan, there, ito naman, dito, mapakita mo may shade yan dito. Dito, yan, ganyan lang yan line na yan. Minsan may mga lines pa dito eh. Hindi mo naman kailangan ipakita lahat yung lines ng tenga eh. Bali, yan lang ang main line yan. Tapos kakalat mo rito. There. Ganyan lang yan, no? Yan. Tapos dito. Ito, konting dilim lang dito. Alam nyo ba, ang tenga natin, may konting pink. Lalagyan nyo ng konting pink. Ha? Konting pink. Kasi, pag ginawa nyo yung tenga nyo sa taas, yung tenga nyo sa taas, matigas. Hindi ba yung tenga nyo sa baba, hawakan nyo yung tenga nyo sa baba, dito malambot. Kasi dito nagre-rest yung blood. Kaya pag kukulay kayo ng tenga, yung tenga, merong konting pink dito. May konting pink yan, nalagyan nyo. Sabihin yan, yan nagre-rest yung blood. Kaya nga yung mga pisngi natin, merong tawag na pinkish. Kasi itong pisngi natin, may muscle yan, malambot, dito nagpupunta yung dugo, dito nagre-rest, dito nagpapahinga. Kaya nga, itong baba ng tenga, merong pink, at saka itong pisngi natin, dyan nagpapahinga ang dugo natin, kaya dito. Okay. Ngayon, yung buhok naman, halimbawa, ito yung ginagawa niyong portrait, no? Gagawin niyo yung buhok, no? Gagawin niyo yung buhok. Huwag niyong gagawin na yung buhok, madilim na madilim yung gilid. Huwag madilim na madilim yan. Kasi magmumukhang pilo ka. Dapat, the hair that is covering part of the forehead must receive light lines. Light lang dito, lalightan nyo yung buhok na pumapatong sa noo. Dito lang kayo magda-dark. Hindi rito. Hindi yung ganito. Kasi pag ganyan, magmumukhang pilo ka. Ha? There. Sir, ano ba ang kulay ng buhok? Ano ba kulay ng buhok? Itim ba? Kala nyo ang buhok natin kulay itim? Hindi. Kasi yung mga kulay sa paligid, nagre-reflect yan eh. Kasi pag ginawa mong itim yan, magiging parang comics. Magiging matigas.
So anong ginagamit na kulay? Isa kami pag nagpipinta, pinag-aalo lang namin yung dark blue eh. Yung dark blue at saka yung dark brown eh. Yun ang ginagamit namin sa buhok eh. Hindi black eh. Pagkatapos, nilalagyan namin ng konting highlight na bluish. Kasi wala namang blue buka. Eh, painting ito eh. Kaya nga painting yan, colorful. Kaya nga may, yan ang highlight ng buhok. Minsan, merong light brown. Then, wag lang yung gagawin na yung buhok natin, eh, dito madilim. No. Dapat dito, light lang. Light yung mga lines para magmumukhang malambot. Yan. Ganyan ang pag-drawing ng bawat parte ng mukha natin. Ang susunod ko, paano natin gagawin yung buong mukha. Meron tayong dalawang ginawang libro. This is my first book. This is about easy art lessons in drawing. Dito matututuan ninyo kung paano ang pag-sketch ng mga iba't ibang objects, and also landscape, and also especially yung mga portrait. Ito ay para sa beginners. Now, pag kayo nakatapos na sa drawing, pwede niyong basahin ito at matututo kayo paano ang paggamit ng pastel. And we have to start from the color wheel, the use of the color wheel, and this will serve as your passport in order to learn how to color the object properly. Ito makikita nyo mga step by step. At saka ito mayroong translation from English to Tagalog para yung mga taga-baryo, mga taga-probinsya ay maiintindihan nila. So ito ilan sa mga ginawa natin na pastel painting, mga portrait, no? At saka mga landscape, still life. So kung gusto nyo magkaroon nito, if you want to buy this book, kontakin nyo lang si Melissa. Melissa o kaya si Karen, at bibigay sa inyo yung kanilang number. So, dapat magkaroon kayo nito. At hindi lang yan, papasalamat din ako sa kating ko. Kasi itong kating ko, this product is also our partner in promoting art development, especially for our young people. Thank you and good day.